Good guys, and for today's video, Honda XR125 Fi 2019 model, ibibigay ko yung idea kung ano ang design ng kanyang stator. Mga nagpaplanong mag-convert ng full wave sa kanilang motor, lalo na ang inyong motor ay nabibilang sa 2019 model. So ito na guys, bibigyan ko ng idea kung paano malaman kung ito ba ay full wave or half wave stator. So sa ating stator guys, is meron kayong makita ang dalawang terminal na nakakonect, yung kanyang magnetic wire. Sa gitna is meron siyang green wire. Kung meron kang digital tester guys, is madali mong identify kung ito ay half wave or full wave stator. Kasi ang half wave po is meron siyang ground connection, samantalang ang full wave is walang ground connection sa kanyang stator. So siset lang natin ang ating digital tester sa times 1 na resistance guys. So yan po ang matinuro ko na i-check natin para malaman natin kung ito ay half wave or full wave na stator. So yan guys. So itong tester natin, isi-set lang natin sa times 1 resistance para malaman natin ang kanyang continuity. Kapag gumalaw ang ating tester o nagkaroon siya ng zero resistance, ibig sabihin guys is may continuity o connection ang bawat linya. So ating tester natin kahit magkabaliktad ay pwede as long as mayroong reading ang ating multi-tester. So yan guys. So good ang continuity ng ating multi-tester kapag sinort natin ang dalawang test rod. Kung natin test ilagay natin sa may green na wire guys, yan sa gitna. Kasi po yung green wire na yan po ang kanyang ground connection. Sa buong frame ng kanyang stator is meron niyang connection guys. Kahit ilagay mo pa yung test rod natin sa ibaba na terminal, so yon gumalaw ating multi-tester, ibig sabihin may continuity ang ating pangalawang terminal guys. Yung katabi ng ground sa ibaba. Kasi yung katabi naman sa ibabaw is yun po ang ating starting winding. So yan po chinek natin, yan naman po ang kanyang running winding which is yung nakakonect ang ating white wire sa ating socket. So yun na sa gitna guys is yan po ang green o ground connection natin. So yan, meron silang continuity, ibig sabihin may ground connection ang ating stator. So yan naman po ang kanyang running winding which is kulay white na wire po yan papunta sa ating socket. So yun, yung green na wire guys is yan naman is nakakonect din sa ating socket na kulay green na wire. So, nangahulugan is meron silang connection. Kahit ilagay mo pa ang test rod natin sa buong body ground, is nagkaroon siya ng continuity. So, check nyo guys. Yun, di ba? Gumalaw ang ating multi-tester ng hulugan na naka-ground connection ang ating stator. Alam nyo na, kapag ground connection ating stator ang hulugan, ang ating stator guys is naka-half wave connection siya. Kapag ganun. So, yung ibabaw naman, isa naman po ang kanyang starting winding. Which is dyan nagsimula ang winding ng ating stator at dyan naman nakakonect sa green wire na yan. So ibig sabihin guys na ang green wire na yan at yung terminal sa babaw na kinonect natin, yan po ang kanyang starting winding. So ibig sabihin ang ating stator guys in short ay half wave connection or line to ground connection siya. So ngayon i-check natin yung white wire at saka green wire na yan. So, i-check mo natin yung green na wire at i-connect natin sa wire na green sa ating stator. So, meron siyang continuity o connection. Ibig sabihin guys, sila ay may contact. So, dito naman sa white wire, kapag ilagay natin sa starting winding is meron siyang connection. At dito din sa gitna, meron siyang connection yung white na wire. At meron din sa ating running winding. So, sumatotal guys, ang ating stator ng Honda XR125 Fi 2019 model is line ground connection. It means half wave stator. So, need pa siya i-full wave guys para makonvert natin siya ng full wave. Kasi ito po ay half wave connection pa ang 2019 na stock na stator. So, malaking tulong itong video guys, no? Kasi need talaga siya i-convert ng full wave kung nakaplano kang mag-full wave ng inyong motor. Sa 2019 na model na Honda XR125 Fi. So, kahit ilagay mo pa sa buong body ground, yung green wire, connected siya. Pati na rin yung starting winding sa ibabaw na terminal at pati na rin ang katabi niya na running winding. So, para magiging full wave yan guys, kailangan i-disconnect ang green wire sa gitna. Puputulin nyo lang siya. Tapos, yung running winding naman niya na nasa ibabaw, tulad na sa video guys, bawat isa nitinali ko para hindi kayo malito, ipuputulin nyo rin siya. Ay, connect nyo yung wire na yan nasa gitna at yung magnetic wire sa ibabaw. So, magiging full wave na siya at wala na siyang ground connection. So, ganoon lang po kung paano siya i-full wave guys. Hindi siya i-convert kapag kayo ay planong mag-full wave ng yung motor at regulator lang ang full wave kasi hindi siya magmamatch. Maaaring masira ang regulator
at maaaring masunog ang stator. So yun lang guys, no? Malaking tulong itong video. Sana ka planong mag-convert ng full wave ng inyong Honda XR125 FI. Nagkataon tayo ay may binaklas na motor at yan po ay papalitan natin ng bagong timing chain at siyempre papalitan tayo ng o-ring sa kanyang cylinder head kasi nagkaroon siya ng leaking. So yun, shout out sa owner pala guys. Salamat boss sa inyong tiwala sa paglapit sa ating mounting shop. At ito na ang kanyang timing chain guys. Yan pa nakalaga ng 420 pesos. Yan ay nabili mismo ni Bossing sa Honda dealers. Pati na lang ang kanyang o-ring na nakalaga ng 40 pesos. Yan din ay original. So yun lang guys, no? Kahit na pakiklik ang video ito, sana ay nakakatulong. Sana maplanong makalmot ng full wave na yung motor. Maraming salamat at siyempre see you sa aking next video. Ride safe. God bless. Good day guys and welcome ulit sa ating channel for today's video. Honda XR125 FI 2023 model. Convert natin siya ng full wave ang kanyang charging system guys. Siyempre dito natin malaman kung ang kanyang stator ito ba ay naka-design ng naka full wave or naka-line to ground pa connection. Kailangan natin tanggalin ang kanyang stator guys para malaman natin. For the meantime, tanggalin mo natin ang stator niya guys. Kasi dito natin malaman kung anong design stator meron siya. Kasi noong unang mga labas o mga version 1 ng mga FI na XRM ay iba ang design ng kanilang stator, no? At ito namang susunod na version 2 ng mga FI is iba din ang design ng kanilang stator. Dito natin malalaman sa 2023 model kung ano ang design ng stator meron sila. So yun, natanggal na natin ang kanyang stator guys. O left side crankcase. So yun, magkaalaman na kung ano ang design ng kanyang stator. Yun no. Sa kanyang stator guys is dalawa lang ang terminal na ating nakikita. Kita nyo ba yung dalawang terminal yan na may nakapit na bronze? Ibig sabihin guys is wala ng ground connection ang ating stator. Tama ang narinig nyo. Ang kanyang starting winding ay nagsisimula sa kulay white na wire at nagtatapos naman sa green na wire. So Lods, Pops, Idol, so di na kailangan i-full wave yan. Yes, no need ng i-full wave po ang ating stator ng Honda XR125 FI na 2023 model. Kasi po is naka-full wave na po ang kanyang stator. Although, ang kanyang regulator is naka-half pa. Kasi nga guys, is yung ilaw niya is nakadepende pa rin sa andar ng kanyang motor. Nakarekta yan. Parang design yan sa old model na Honda Wave 125S noong unang mga labas. So kapag masdan nyo, dalawa lang ang terminal. Ibig sabihin wala siyang ground connection. No? So ang nangyari, yung starting winding niya is nagsisimula sa kulay green at ang running winding naman ay nagsisimula sa kulay puti. So nangalogan guys is line to ground pa rin siya. Kasi yung starting winding niya ay nagsisimula sa ground at tapos siya sa kulay puti. So ang tawag doon is line to ground. So para magiging full wave yan, doon na natin siya babaguhin sa sakit ng kanyang stator guys. At doon natin irerekta mismo sa kanyang regulator yung line 1 at saka line 2 ng ating stator. So dito natin malaman guys, kapag full wave ang ating stator is wala siyang ground connection. Una natin ilagay ang test rod ng isa sa isang connection at ang isa naman sa isang kabilang connection. Yun. Meron siyang continuity. Ibig sabihin is goods ang continuity ng ating stator. Pero kapag ang isang continuity test rod natin ilagay sa ground is wala siyang continuity guys. Yun, meron yung continuity pag once ang dalawang connection inilagay natin. Pero kapag yung isang connection is nilagay natin sa ground is 0 ang reading ng ating tester. Ang hulugan is wala siyang ground connection o floated ang ating stator guys. Mga siguro sa version 2 is meron ground connection ang ating stator. So kailangan pa natin i-disconnect ang linya nating ground tapos i-connect natin sa green na wire para magiging line to line na siya. Pero itong stator na 2023 model is more on line to line connection na siya. Ang binago lang is yung wire na papasok is ground connection siya. Pero pag dating sa regulator na ipapull wave natin siya is magiging line to line na siya guys. Kasi wala na tayong pang papasok na ground connection. Kuha nyo ba? So kapag chinek nyo ang white at saka kulay green is meron siyang continuity at tutunog ang ating tester. Yun po ay tama ang kanyang connection. Pero wala na siyang ground connection sa ating stator. Nangulugan na floated ang ating stator coil assembly guys. So tamang narinig nyo, wala na kayong mabaguhin pa sa stator o i-disconnect na linya kasi naka-full wave na po ang ating Honda XR125 2023 model. Yun lang guys, maraming salamat at see you sa aking next video. God bless.